Okay, bago po tayo dumako sa pakikinig ng mensahe, tayo po muna ay yumuko at tayo po ay manalangin. Ama naming banal na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa pagkakataon muli na ipinagkaloob mo po sa amin na kami po ay nagsama-sama sa lugar na ito upang patuloy na mag-aaral ng iyong banal na salita. Napag-aralan po namin na ang Biblia ay totoo at nakita po namin ang mga ebidensya na nagpapatunay na ang Biblia, Panginoon, ay totoo. Kaya nihiling ko po sa gabing ito sa patuloy na pag-aaral, buksan mo po ang puso at isip ng bawat isa na nakikinig, na ang bawat salita po na aming pag-aaralan ay maunawaan po nila sa pamamagitan po ng tulong ng banal na Espiritu. At bigyan mo din po ng mapagpakumbabang puso ang bawat isa sa harapan ng iyong banal na salita. At hinihiling ko po, Panginoon, na tulungan mo din po ako na maituro ko lamang ng tama ang iyong pong banal na salita at hindi po ang aking sariling opinyon o kaisipan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. So ipagpapatuloy po natin yung pag-aaral ng salita ng Diyos. So inihiling ko na makinig po kayong maigi, no? Siguro meron po dito na kararating lang o wala nung 2 araw. Pero nandito ngayong araw, no? Doon sa mga absent sa 2 session na ngayon lang nakapunta, so ulitin ko, yung purpose bakit tayo nag-aaral ng Biblia. Ano po? Kasi sabi ko sa inyo, mahalaga yung alam mo, no? Alam mo yung layunin ng ginagawa mo. Kagaya ngayon, bakit tayo nandito at nag-aaral ng Biblia? Bakit kailangan nating saliksikin yung salita ng Diyos? So sa John 5:39, sinasalisik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo sa mga iyon meron kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. So sa pamamagitan po ng pagsasaliksik, sa mga iyon meron kayong buhay na walang hanggan. So isa pa sabi dito, 2 Timothy chapter 3 verse 15, at kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan. Sabi diyan, yun daw pong banal na kasulatan makakapagturo tungo sa kaligtasan. So pag sinabing buhay na walang hanggan, ibig sabihin kaligtasan. Parehas lang po iyan. No, kaya habang nakikinig kayo, so ito po yung target natin, maligtas ka. Pero syempre, mula nung unang araw hanggang ngayon, hindi pa natin pag-uusapan yung kaligtasan. Susunod po iyon. Ang pinag-uusapan muna natin, totoo ba talaga yung Biblia? Kasi nasa Biblia, yung kaligtasan. Kung hindi ka naman naniniwala na totoo ang Biblia, mahirap ding maniwala sa kaligtasan. So kaya dapat maintindihan muna natin, totoo ba talaga ang Bible? Ngayon, kung totoo yung Biblia, kailangan nating paniwalaan yung kaligtasan nakalagay sa Biblia. So, pero kung talagang totoo ang Biblia, dapat may mga ebidensya. At hindi lang yun, no? So, ngayon, ipagpapatuloy natin yung pag-aaral. So, kasi marami nagsasabi, totoo ba talaga yung Biblia? Kagaya dito sa verse na ito, Deuteronomy chapter 18, verse 21, sabi dito, at kung iyong sasabihin sa iyong puso, paano namin malalaman ang mga salita na hindi sinabi ng Panginoon? Yung Biblia ba talaga salita ng Diyos? Paano natin malalaman kung yan ay salita ng Diyos o hindi? Totoo ba talaga yung Biblia na salita ng ating Panginoong Diyos? Maraming taong naniniwala na ang Biblia ay totoo. Pero wala silang basihan na pinangahawakan na totoo yun. Mahalaga po yung basihan natin. Kung talagang totoo ang Biblia, dapat may pinanghahawakan kang mga patunay na totoo yan. Para magkaroon ka ng matibay na pananampalataya. Kaya susuriin natin sa tanong na ito, no? Paano natin malalaman ang salita na hindi sinabi ng Panginoon? Tignan natin sa sunod na verse. Sabi dito sa Deuteronomy 18 verse 22, kapag ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang mga bagay na sinasabi ay hindi naganap ni nagkatotoo, ang salitang iyon ay hindi sinabi ng Panginoon. Ang propetang iyon ay nagsalita ng may kapangasan, huwag mo siyang katatakutan. So sabi, yung Biblia ba talaga totoo? Paano natin malalaman? Sabi diyan,
Kung daw yung pong isang propeta nagsalita sa pangalan ng Panginoon, ako po tumatayo, parang propeta ako ng Panginoon sa harap nyo, nangangaral ako sa inyo. Ngayon sabi, kung ang mga bagay na sinasabi ay hindi naganap ni nagkatotoo, ang salitang iyon ay hindi sinabi ng Panginoon. So, paano natin malalaman yung Biblia salita ng Diyos? Kung yung mga nakasulat dito ay naganap at nagkatotoo. Ibig sabihin, yung Biblia ay totoo. Naiintindihan niyo po? Pero kung yung sinasabi ng Biblia, mga nakasulat dyan ay hindi naganap, hindi nagkatotoo. Ibig sabihin, hindi yan salita ng Panginoon. Naiintindihan niyo po ba? So, i-check natin. Ano po? I-check natin. Ngayon, dapat maintindihan niyo, meron tayong responsibilidad sa salita ng Diyos. Ako po, mangangaral ako sa inyo ng salita ng Diyos. Ngayon, kung makita ninyo na yung nakasulat sa Biblia ay nangyayari, nagaganap o natutupad, anong responsibilidad nyo? Kailangan nyong paniwalaan na ang Biblia ay totoo. Naintindihan nyo po? Napakahalaga. Ngayon, kung sasabihin ko naman sa inyo, mga peke, mga hindi naman talaga nangyari, ay may pananagutan ako sa Diyos. Tama po ba? Pero kunyari, totoo naman yung sinasabi ko, may ebidensya, ayaw nyong paniwalaan, sinong mananagot? Ako o kayo? Kayo. Naintindihan nyo po? So kaya, kung ang mga bagay na sinasabi ay hindi naganap ni nagkatotoo, ang salitang iyon ay hindi sinabi ng Panginoon. So paano natin malalaman na ang Biblia ay totoo? No? Meron po yung mga prophecy. Pag sinabing prophecy, na isulat na matagal na panahon bago pa nangyari, parang hula, para mas malang maintindihan, hula. No? And then, yung mga plano ng Diyos, yung mga pangako ng Diyos ay nakalagay po sa Biblia. Kung talagang totoo yung Biblia, dapat natupad, no? Nangyari, natupad, nagkatotoo. Ang alin? Yung mga prophecy, yung mga plano ng Diyos, yung mga pangako ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. So, i-check natin, no? So, pag-aaralan natin yung tungkol sa suffering ng Israel, kagabi, pinag-aaralan natin ito, no? Nakita natin yung Israel, no? Sumuway, sumunod, pagpapala. Pag hindi sumunod, sumpa. So, yung sumpa, natupad o hindi? Natupad. No? Doon pa lang, nangyari natupad. Pero, hindi nakalagay sa Bible na patuloy silang maghihirap. May nakalagay na restoration of Israel. No? Kung talagang totoo ang Biblia, dapat natupad din ito. No? And then, yung mga tanda ng katapusan ng panahon, nakalagay sa Biblia, dapat nangyayari po iyan. Yung muling pagdating ng Panginoon, no? Dapat nakikita natin yung mga patunay na mangyayari iyan. 666, tsaka po yung Armageddon War. So, titignan natin lahat ng iyan sa gabing ito. Hinihiling ko lang po na makinig po kayong maigi, magsuri kayo kung yung Biblia ba talaga ay totoo. Kung may mga gumugulo sa isip ninyo, isantabi nyo muna po iyan. And then, isa lang muna isipin, no? Totoo ba talaga yung Biblia? No? So, kahapon, pinag-aralan natin, no? Nais ng Panginoon ibigay blessing, no? Sabi nun sa Bible, no? Ipinangako kay Abraham, no? Land, nation, and then yung blessing. Ano yung land? Land of Canaan. Yung nation, nation of Israel. Blessing, si Jesus Christ, no? Yan yung nais ibigay. Pag sumunod, pagpapala. Pag hindi sumunod, sumpa. So, blessing na. Nais nang ibigay yung blessing, pero naging pang sumpa. Ano yun? Naging desolate yung kanilang lupain. Ano yung desolate? Naging mapanglaw. Ibig sabihin, tiwangwang na lupa. Wala nang makapanirahan doon. Tiwangwang na yung lupain nila. Nation of Israel, ano? Ikinalat sa buong mundo. No? Pinahirapan. Ano pa? Kamatayan. Pinagpapatay yung mga Hudyo. No? Bakit po? Yan ay result ng disobedience sa God. No? Resulta ng hindi pagsunod sa Diyos. Resulta ng pagsunod sa sariling kaisipan. Napakahalaga nito, no? Dahil dyan, nakaroon na sila ng suffering. No? Suffering. Kahapon pinag-aralan natin. Pero sabi ko nga kanina, nakalagay sa Biblia, hindi patuloy na maglalaho o masisira ang bansang Israel. Kasi dati po dahil sa suffering, nawala na yung bansang Israel. Kasi nagkawatak-watak na sila. Hiwa-hiwalay na pinagpapatay na halos maubos na sila. Wala nang makapanirahan sa kanilang sariling lupain. Naging tiwangwang yung lupa nila. No? Pero sabi ng Biblia, may tinatawag na restoration of Israel. Restoration. Sabihin,
mananauli yung bansang Israel. Mabubuo bilang isang bansa. Kahit parang imposible na. No? Nagbigay ng prophecy sa Biblia, kagaya nito, sa Ezekiel. No? Sabi dito, sa Ezekiel 37 verse 3, Kanyang sinabi sa akin, Anak ng tao, maaari bang mabuhay ang mga butong ito? At ako'y sumagot, O Panginoong Diyos, ikaw ang nakakaalam. So, tinan niyo yung mga buto. Nakakita na kayo niyan? Sa sementeryo? May mga pakalat-kalat na mga kalansay ng tao. Pwede pa ba yung mabuhay? Hindi na. Di ba? Sa isip natin, ay, imposible nang mabuhay yan, ano? Ngayon, ang tanong, maaari bang mabuhay ang mga batong ito? Para sa atin, imposible na yan. Kalansay na yan eh. Papunta na yan sa pagkabulok. Tama po ba? Ngayon, sabi sa sunod, makikita natin, anong ibig sabihin ng buto? Sino yung sinasabi na maaari bang mabuhay ang mga butong ito? Sino yun? Sabi dito, Ezekiel 37 verse 11, Nang magkagay, sinabi niya sa akin, Anak ng tao, ang mga butong ito ay ang buong sambahayan ni Israel. Narito, kanilang sinabi, Ang ating mga buto ay natuyo, at ang ating pag-asa ay nawala. Tayo'y lubos na nahiwalay. Yung Israel, sumisimbolo saan? Doon sa buto. Para silang mga buto na imposible nang mabuo. Kalansay na nagkawatak-watak na. Ano na sabi? Ang ating buto ay natuyo. Ang ating pag-asa ay nawala. Bakit? Ikinalat sila sa buong mundo. Pinahirapan sila. At sabi, tayo'y lubos na nahiwalay. So parang imposible nang mabuo pa. Sino yung buto? Bansang Israel. Ngayon, sabi ng Panginoon dun sa Israel, eto na, ang prophecy. Ezekiel 37 verse 11 and 12, di ba? Sabi, Kaya't magsalita ka ng propesiya at sabihin mo sa kanila, Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Narito, aking bubuksan ang inyong mga libingan at aking pasasampahin kayo mula sa inyong mga libingan o bayan ko, at aking pauuwiin kayo sa lupain ng Israel. Inyong malalaman na ako ang Panginoon kapag aking binuksan ang inyong mga libingan, no? At aking pasasampahin kayo mula sa inyong mga libingan o bayan ko. 5,000 taon, walang bansang Israel. Kasi dahil sa kanilang kasalanan, sumpa, ikinalat sila. Pero sabi sa prophecy, aking bubuksan ang inyong mga libingan. Sabi ng Panginoon. Ano sabi? Aking pauuwiin kayo sa lupain ng Israel. Ibig sabihin, makakabalik sila. Kahit parang imposible, nagpakalat-kalat sila sa ibang panig ng mundo, sabi na, aking pauuwiin kayo. Ibig sabihin, mabubuo sila bilang isang bansa. Naintindihan niyo po? Ngayon, ano naman sa atin kung mabuo siya bilang isang bansa? Ano naman yun para sa atin? May gustong sabihin ng Diyos. Kasi yung pagkabuo ng Israel, imposible sa paningin ng tao. Pero pag nakita natin natupad yung nakasulat sa Biblia, ano sabi? Tingnan nyo. Inyong malalaman na ako ang Panginoon. Malalaman natin na mayroong Diyos. Malalaman natin buhay ang Diyos. Naintindihan nyo po? Hello, naintindihan nyo po? Okay. So okay lang po na sumagot kayo para hindi po kayo antukin. Ano po? So, pag tinanong ko kayo, mag-response kayo para hindi po kayo antukin. Kasi baka yung iba naman sumasagot, opo, tulog na. No? Relax lang po natin yung ating katawan, ayusin natin yung upo para hindi po kayo antukin. And then mag-focus kayo sa pinag-aaralan natin. Ano po? So, yung dahilan, maintindihan nyo, yung dahilan ng restoration ng Israel ay para sa banal na pangalan ng Diyos. Bakit po? Yung mga bansa na nakapaligid sa kanila, sabi nila ay wala ng Diyos. Patay na ang Diyos. Bakit? Yung Israel, sila yung bayang pinili ng Diyos. Pero nagpakalat-kalat sila. Sa amang bansa sila pumunta, pinapatay, pinapahirapan, so halos maubos na. Kaya sabi ng mga bansa na nakapaligid, ay wala ng Diyos, patay na ang Diyos. No? Kaya bakit i-restore? Dahil doon nalapastangan yung pangalan ng Diyos. Kaya para sabi, para sa God's holy name. Ano yon? Pag na-restore yung Israel, yan ay ebidensya na buhay ang Diyos. Hindi siya patay. Naintindihan niyo po? Mayroong Diyos. Kaya titingnan natin, natupad ba talaga yung prophecy? Kikilos ba talaga ang Diyos na buuin yung bansang ito?
Siguro yung iba hindi interesado sa history, ano? Kahit hindi kayo mahilig sa history, o baka may nagtataka, Pastor, bakit po Israel hindi Pilipinas? Eh, wala naman sa Bible yung Pilipinas. Ano po? Yung Israel kasi, mula Genesis to Revelation, nakalagay yung bansang Israel. Kaya kahit hindi ka taga-Israel, kailangan makialam ka. Bakit? May gusto sabihin sa atin ng Diyos sa pamamagitan nila. No? Kasi sila yung bayang pinili ng Diyos. So, pag-iisipan natin, kikilos ba talaga ang Diyos? Mabubuo ba talaga sila? Tingnan natin sa isang verse. Sabi dito, Ezekiel 36:22. Kaya't sabihin mo sa sambahayan ni Israel, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, hindi ito alang-alang sa inyo, o sambahayan ni Israel, na malapit na akong kumilos. Sabi ng Diyos, malapit na akong kumilos. Bakit? Hindi daw sa Israel. Pero ba't sa kikilos? Ba't niya bubuuin yung Israel kung hindi naman para sa Israel? Para kanino? Sabi diyan, kundi alang-alang sa aking banal na pangalan na inyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinuntahan. Para sa pangalan ng Panginoon. Naintindihan niyo po? Kasi dahil sa kanilang pagsuway, sumpa. And then dahil doon, nalapastangan yung pangalan ng Diyos. Laging example, ganito po. 9 years old na bata dito sa lugar nyo. May 9 years old na bata na 9 na buwan nang hindi naliligo. Ano itsura ng buhok niya? Dikit-dikit na, malagkit na, ano po? So iisipin ng mga tao, ay, ang baho ng bata. Siguro patay na ang magulang niya, siguro ulila na siya. Naintindihan niyo po? Sa nangyayari sa bata, sino ang masisisi? Magulang. Naintindihan niyo po? Pero kung isang araw, naligo yung bata, malinis, sasabihin ng mga tao, ay, hindi pa pala patay, buhay pala ang magulang niya. Naintindihan niyo? Ganon din. No? Dahil sa ginawa ng Israel, nalapastangan ang pangalan ng Diyos. Pero para ipakita na ang Diyos ay buhay, muling ibabalik ng Diyos yung bansang Israel. Naintindihan niyo? Sabi, malapit na akong kumilos, kundi alang-alang sa aking banal na pangalan na inyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinuntahan. Alam niyo po, yung prophecy na tupad sa Biblia, walang bansang Israel, 1,000 taon. No? Pero bigla, isang araw, May 14, 1948, nagdeklara po sila ng Independence Day. Imagine niyo, bigla, nagkaroon ng kalayaan yung Israel. Lumabas sa dyaryo, State of Israel is born. Ipinanganak yung bansang Israel. May 14, 1948. Naintindihan nyo? Dati, inuusig sila. Pinapatay. Halos wala na. Pero bigla, nagkaroon ng bansang Israel. Siguro alam nyo naman sa history natin, ano? So, para sa iba, alam na siguro ninyo na yung bansang Pilipinas, nag-iisang bansa sa Asia na bumoto para sa kanilang kalayaan. No? Sa history. Dati pinapatay sila sa amang bansa sila pumunta. Pero yung Pilipinas, nung time na yan, tinulungan sila. No? Tingnan natin. So, para din sa mga newcomers natin, tingnan natin to. Sa mga concentration camp na gaya nito, milyon-milyong Jews ang pinahirapan at pinatay ng mga Nazi sa Europa sa pamumuno ni Adolf Hitler. So, from the gas chamber, kung saan hinuhulog yung poison from holes in the ceiling, for about 700 people, diretso yung kanilang katawan dito sa mga crematorium. Ang sabi, every day, about 340 bodies were burned in this crematorium. Marami raw ito dati, but only this one survived. Halos 80 taon na ang nakalilipas. May ilang pinalad, kabilang na ang nooy 6 na taong gulang lang na si Brigitta Wax. I remember the Nazis coming up to our apartment and taking my father. And I remember that my parents were very nervous when we left. And they had to pack whatever they could and just take it. Sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Manuel Quezon, buong pusong tinanggap ng Pilipinas ang mga tumatakas na Jew. Some people tried to get to the United States or some of the other countries, but most countries had very strict quotas and didn't provide visas.
So the fact that the Philippines allowed us to come in was wonderful. 1,300 sa kanila na biyayaan ng Philippine visa. Word got from refugee organizations in Paris, in Berlin, United States, that the Manila was an option. Kasi nga, those who had come from Shanghai began to report that it's safe here. It's okay here, there's no persecution, no nothing. So word began to get to the German Jews, the organizations there, working through the American organizations there, that Manila is an option. What impressed me the most is that the Filipinos had no prejudice there. There was no anti-Semitism. You're accepted for you personally, for what you are. So, you know, a lot of the kids I was with were Filipinos. So the relationships were great. Bumalik sa Pilipinas kamakailan ang ilan sa mga dating refugee para ipalabas ang dokumentaryong Rescue in the Philippines, Refuge from the Holocaust. Sa opisyal na imbitasyon ni Pangulong Noynoy Aquino, sa likod ng mga ngiti sa kasiyahan, matagal mang panahon na ang lumipas, bakas pa rin sa mukha ng mga nakaligtas ang abot langit na pasasalamat. So, nakita nyo, di ba? Na-restore sila. No? So, ito po yung dyaryo noong May 14, 1948. No? Si David Ben-Gurion, no? Nagdeklara po sila ng Independence Day, yung kanilang unang punong ministro. No? Yung kanilang lupain sa loob ng 1,900 taon, 1,900 years na occupied yun ng mga Palestine. No? Pero nung time na ito, nanatili na po sila dyan. No? Yung kanilang lupain na naging tiwangwang, binanggit kanina, di ba? Tiwangwang. Bakit? Tiwangwang. Kasi sumpa. Pero para ipakita na ang Diyos ay buhay, naka-prophecy na hindi na manatiling tiwangwang. Tingnan niyo. Ezekiel 36:34, ang lupain na naging sira ay mabubungkal sa halip na sira sa paningin ng lahat ng nagdaraan. Yung dating tiwangwang, mabubungkal. Gaganda. Ganito dati, tiwangwang. Desolate. Pero sabi, mabubungkal. Tinaman nila yung ganyan. No? Ang lupain ito naging sira ay naging gaya ng halaman na ng Eden. Napakaganda. No? Napakaganda. And then ano pa? Ganito. Pero nung prophecy sa Biblia, no? Sabi ng Biblia po, no? Tinahatahanan na at may pader. Tingnan niyo po. Ang sira, giba at wasak na mga bayan ay tinatahanan na ngayon at may pader. Eksakto. Napakaganda po ngayon ng Israel. Pero dati, nakatiwangwang lang yung lupa nila. No? Pero para ipakita na ang Diyos ay buhay, makikita ninyo, nangyayari yung nakasulat sa Biblia. Tinatahanan na ngayon at may pader. Napakaganda na ngayon. Dati, ganito, sumpa. No? Dahil sa kanilang pagsuway, pero para ipakita ng Diyos ay buhay, parehong lugar ito na siya ngayon. Naintindihan niyo po? Yung nakasulat sa Biblia ay 100% na nangyayari. No? And then, paano sila makakabalik? Paano sila nakabalik at makakabalik? Imposible kasi ang lalayo na po nila eh. Pero alam niyo po, nakalagay sa Bible, paano sila makakabalik sa kanilang sariling lupain. Nakasulat din sa prophecy. Tingnan natin. Isaiah chapter 43, verse 5 and 6. Tingnan niyo pong maigi. Sabi, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Aking dadalhin ang iyong lahi sa silangan at titipunin kita mula sa kanluran. Aking sasabihin sa hilaga, hayaan mo. Sa timog, huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na sa malayo nagmula at ang aking mga anak na babae na mula sa mga dulo ng lupa. Huwag kang matakot. Binanggit yung 4 na sulok ng daigdig. Ano yun? Silangan, kanluran, hilaga, timog. Huwag daw matakot. Bakit? Yung mga Hudyo, nasa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon ano sabi? Yung mga Hudyo nandun sa iba't ibang panig ng mundo, sabi, dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na sa malayo nagmula at ang aking mga anak na babae na mula sa mga dulo ng lupa. Dalhin, pabalik sa Israel. Kukunin sila, sabi ng Biblia, pababalikin sila. Tingnan niyo po. Napakalinaw ng prophecy. Tingnan niyo nakasulat. Sabi,
sapagkat aking kukunin kayo sa mga bansa at titipunin ko kayo mula sa lahat ng lupain at dadalhin ko kayo sa inyong sariling lupain. Paano? Paano sila makakabalik? Yun ang tanong. Nung time na nagbigay po ng prophecy sa book of Isaiah, kung ano yung sasakyan nila pabalik, ito po yung ginamit na salita. Isaiah 60 verse 8, sino ang mga ito na lumilipad na parang ulap at parang mga kalapati sa kanilang mga bintana? Sino ito? Parang ulap, parang kalapati. Nung time na yan, ang binabagit yan, eroplano. No? Dapat maintindihan nyo, maaaring nakita ni Isaiah sa isang pangitain na bumabalik yung mga Hudyo, pabalik sa kanilang sariling bansa, sakay ng eroplano. Pero hindi niya masabi yung salitang eroplano. Kasi nung time na yun, wala pa namang lumilipad na object. Wala pang flying object nun. Nung time na sinusulat ni Isaiah ito. Kaya maaaring nakita niya sa vision niya, eroplano, pero ano to? Sabi niya, parang ulap, parang kalapati. Bakit kalapati ang ginamit na ibon? Nakakabalik. Kahit sa Bicol, kahit sa Mindanao mo pa yan pakawalan, no? Baka kabalik yan dito sa inyo. Kasi ginagamit dati noong unang panahon yung mga kalapati na mga messenger. May mga tinatawag na messenger na kalapati. Tagadala ng mensahe. No? Natitrain sila. No po? Ngayon sabi, parang kalapati sa kanila mga bintana. Ba't may bintana? No? Yan po ay eroplano. Nung time na yan, wala pang eroplano. Pero yung unang eroplano na-invento noong 1903. Nung magkakapatid na Wright, yung Wright brothers. No? Kaya halos 100 years pala nakakalipas na invento yung unang eroplano. Pero ito, 1,000 taon na isulat, natupad. No? Ano nangyari? Nakabalik sila sakay ng eroplano. Sa mga dyaryo, kagaya nito, Yemeni Jews, 1949, Egyptian Jews, 1950. Ayun yung tinatawag na Operation Solomon. Pati po yung mga Ethiopian Jews. Yung mga Hudyo, nakabalik sa kanilang sariling bansa, sakay ng eroplano, kahit mga negro na sila, kasi dun sa bansa na pinuntahan nila, mainit, naging negro na rin sila. Pero yung kanilang salita, kultura, napanatili. Isang nakakamangha pong pangyayari, no? Titinan ko po, no? Kung nandito yung, ano natin, to. Panoorin niyo to. The Jews of Ethiopia call themselves Beta Israel, which means the house of Israel. Beta Israel was isolated for thousands of years from the rest of the Jewish world. In May 1991, the State of Israel launched Operation Solomon to rescue the 15,000 remaining Ethiopian Jews in Ethiopia during an incredible non-stop 36-hour period. There was a time when the Jews of Ethiopia were a mighty tribe that ruled the land. Living in their thatched huts, they ruled the mountain highlands around Lake Tana. They were a people who studied the Torah, who were strictly observant, and remembered when Jerusalem was mighty. A total of 36 jumbo jets and transport planes, with all the seats removed to accommodate the maximum number of passengers, brought the last of the Beta Israel to their new home in Israel.
Nakita niyo po? No? Kamangha-mangha, yung mga Hudyo, sakay ng eroplano. And then, nakabalik sila sa kanilang sariling bansa. Yung nakasulat sa Biblia ay eksaktong natutupad. Naintindihan niyo po? Yung Biblia, totoo o hindi? Totoo. No? Hindi lang po yun, no? So, sila ay kinuha yung mga nakita nyo sa picture kagabi, suffering. Yung mga salamin nila kinuha, yung mga suot nila kinuha, hinubaran sila. No? Kahihiyan. Naging silang kahihiyan. Bakit kahihiyan? Dahil sa kasalanan. No? Pagsuway. No? Pero nakalagay sa Biblia, kundi aalalahanin mo ang Panginoon mong Diyos. Sabi dito sa Deuteronomy 8:18, no? Sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno, gaya nga sa araw na ito. So sinasabi ng Biblia, siyang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Kapangyarihan at kayamanan. Ibig sabihin sila po mga Hudyo, sila po ay mayayaman o makapangyarihan, ano yung mga prominenteng tao. Saan mang larangan ng negosyo, cultural, o kaya economics, media, iba't ibang industriya, halos lahat ng larangan, yung mga Hudyo, sila po ay makapangyarihan. Tumatatak po sila kumpara sa ibang tao. Kagaya na makikita nyo sa screen. Ito mga taong ito, tumatatak. Kagaya nung gumawa ng Facebook, isang Hudyo. No? Gumawa ng Google. Yung nakikita nyo sa screen na yan, yan po ay mga ma-impluensyang tao. Yung nakikita natin sa screen ay pinamamahalaan, yung mga kumpanyang ito ay itinatag o pag-aari ng mga Hudyo. Kagaya na nakikita nyo sa screen. No? Ma-impluensya sila. Mayaman po sila. Bakit? And then sila po ay nasusunod. Kung dito na natin. Kasi nakalagay sa Biblia, tingnan ninyo. Gagawin ka ng Panginoon na ulo, hindi buntot. Deuteronomy chapter 28, verse 13. Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasa ilalim. Kung iyong papakinggan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito at iyong susundin at gagawin. Nakita nyo? Gagawin kang ulo at hindi buntot. Pag sinabing ulo, pinapakinggan po yan. Mari nagdidesisyon po yan. Pag sinabing buntot, sunod-sunuran ka lang. Sila po, hindi sila sunod-sunuran. Pag sinabing ulo, nilalapitan, hinihingian ng opinyon. Naintindihan niyo po? Ano nag-iisip? Yung ulo o yung pa? Ulo, di ba dito? May isip. Ulo. Ganon din po sila. Ulo. No? Sa Amerika, ulo sila. Ulo. No, bakit ulo? Tuwing eleksyon, yung mga politiko pumupunta sa kanila. Hinihingi yung kanilang suporta. Kung nakikita nyo nakasulat, AIPAC. Nakita nyo si Obama? AIPAC. Ibig sabihin ng AIPAC, American Israel Public Affairs Committee. Yung AIPAC, may sobrang laking pondo na kayang pondohan yung mga politiko. Kaya tuwing eleksyon, pinupuntahan niya ng mga politiko para hingiin yung kanilang suporta. Isa po yan sa pinakamalaking samahan ng mga Hudyo kapag meron po silang conference. Kaya sila po ay nakakaapekto sa mga politiko. Yung kanilang kapangyarihan, no? Yung kanilang kadakilaan. Kagaya kay Barack Obama. Bago siya tumakbo, no, na presidente, pumunta siya sa AIPAC. Sunod, ito, si Donald Trump. Nandiyan din, AIPAC, AIPAC. American Israel Public Affairs Committee. Siya din po, nanalo din ito. Tama po ba? Ganon din po si Joe Biden. Nandun din sa AIPAC. No? Yung mga tumatakbong presidente, mga politiko, hindi lang presidente, pumupunta dyan para hingiin yung kanilang suporta. Bakit? Ulo. No? May impluensya sila. Kung wala ka namang impluensya, hindi ka kailangan puntahan ng politiko. Mga kilalang tao po yan. No? Kaya pag nanalo, kagaya kay Biden, kinocongratulate din po nila. No? And then ano pa? Bakit natin pinapakita ito? Para ipakita, yung nakalagay sa Biblia ay totoo. Ano po? E di sabi, kasaganaan ng dagat, kayamanan ng dagat.
Kasaganaan ng dagat nakalagay sa Bible. Tingnan ninyo. Isaiah chapter 60 verse 5. Sabi, kung magkagayon, ikaw ay makakakita at maliliwanagan, at ang iyong puso ay manginginig sa tuwa at magagalak, sapagkat ang kasaganaan ng dagat ay dadalhin sa iyo. Ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Yun daw pong kasaganaan ng dagat, dadalhin sa iyo. Meron tinatawag na kasaganaan ng dagat sa Israel. Ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Ipinangako po sa kanila ng Diyos yung kasaganaan ng dagat. Pero may dagat po sa Israel na tinatawag na Dead Sea. Pag sinabing Dead Sea, walang isdang nabubuhay. Kasi yung alat niya, imagine yung dagat dito sa inyo, 7 beses, doblehin nyo ng 7 times yung alat ng dagat, ganun kaalat dun sa Dead Sea. Walang isdang nabubuhay. Pero kahit walang isda, no? Doon po sa Dead Sea, pinag-aaralan ng mga scientist ang daming mga mineral na makukuha. Sa dyaryo, tingnan ninyo. Meron mga likas na yaman, parang mineral, no? Sa dyaryo, sabi dito, yung halaga ng Dead Sea ay mas higit pa sa pinagsama-samang yaman ng Amerika, Inglaterra at ng France. Bakit? Ang dami niya mga mineral na makukuha. Yan po ay dinadayo ng mga turista. Yung taong ito, nakahiga siya sa tubig kasi hindi ka po lulubog. Lulutang yung tao kusa. Nagulat po ako. Kasi yung kapatid ko, nakapunta dun sa Dead Sea mismo. Sabi ko, sige nga, mag-video ka nga. Pinakita niya sa akin, lumulutang po talaga. Huh? So bakit lumulutang? Sobrang alat niya. Napakaraming mineral. Sabi nga, billion tons of potassium. Potassium chloride, parang ganun. May mga, mga sangkap. Halimbawa, yung lupa natin dito, wala nang sustansya. May mga ganun dyan na makukuha ang mineral na magbibigay ng, mag-i-enrich ng mga lupa na wala nang silbi. No? And then, yung, marami po. Yung putik, ginagawang cosmetic ng pampakinis ng balat. Pwede ba yung putik dyan sa ilog, kukunin nyo, tapos ikukuskus nyo sa mukha nyo? Magkakasakit kayo, di po ba? Doon, hindi. Pag kinuskus mo, kikinis yung balat mo. Kung may mga sakit-sakit ka sa balat, gagaling. Ano po? So, isang miracle po yan na ibinigay sa kanila. Kung nangangati kayo, punta kayo sa Dead Sea. So, yung mineral po ng Dead Sea, sabi, doblehin mo ng 4 na beses yung yaman ng Amerika, yun yung mineral na makukuha sa Dead Sea. No? Napakahalaga nito. Ano po? Kaya yung Israel, masabi natin na siya na yung pinakamayaman sa mundo. Bakit? Maraming mineral sa dagat. No? Napakahalaga. So, kaya, yung prophecy sa Biblia, nawasak sila dahil sa kanilang pagsuway, pero ano sabi? Marirestore. Restoration, nakalagay. Pinalaya sila, pero alam nyo, hindi na sila mapapalayas dyan. Bakit? Nakalagay sa Biblia. Tingnan niyo. Amos chapter 9, verse 14 and 15. Tingnan niyo pong maigi yung Biblia. Sabi, at aking ibabalik ang kapalaran ng aking bayang Israel. At kanilang muling itatayo ang mga wasak na bayan. At titirahan nila iyon. At sila'y magtatanim ng ubasan at iinom ng alak niyon. Gagawa rin sila ng mga halamanan, at kakain ng bunga ng mga iyon. At aking ilalagay sila sa kanilang lupain, at hindi na sila palalayasin pa sa kanilang lupain. Ano sabi? Hindi na sila palalayasin pa sa kanilang lupain na ibinigay ko sa kanila, sabi ng Panginoong Diyos. Hindi na daw sila mapapalaya sa lupain. Sino nagbigay? Yung Panginoon. Ginigera sila, di ba? Pero hindi po. Binigay sa kanila ng Diyos. Kaya kung titanan nyo, no? 1,000 taon, walang Israel. Kaya isang miracle. Masasabi nating himala, no? Tingnan natin ito. Tungkol sa Israel, no? It was Israel's darkest hour. The armies of Rome invaded Israel and its cities were pillaged. Jerusalem was sacked and burned. The great temple of God lay in a heap of rubble. It was the end of the Promised Land. The people of the Promise settled among the nations, adding to the art and science and culture of the places they went. The
promised land a story they told their children of a time long ago, of a dream long since ended. They were part of other nations now, but there was no place they could call home. And in each generation, there were those who rejected them, persecuted them, refused to let them live in peace. Some tried to annihilate them altogether. And so the dream was rekindled to return to the land of their fathers, to their ancient homeland, Israel. Against incredible odds, they carved new lives out of the wilderness and built a new nation on its ancient foundations. And on May 14, 1948, they gathered here in Tel Aviv's Art Museum as David Ben-Gurion, Israel's George Washington, declared the reborn state of Israel. In that moment, ancient prophecies were fulfilled. 2,000 years of Jewish prayers were answered, and a miracle of survival and achievement had just begun. Nakita niyo po, no? Yung Israel nakakamangha na yung mga nakasulat sa Biblia ay nangyari at nangyayari sa panahon natin, no? Kaya, anong ibig sabihin ng Israel na himala, na nakarecover sila, no? So, titignan natin, ano po, may lesson na gustong sabihin sa atin ng Diyos. Yung himala na nangyari sa kanilang pananauli ay may ibig sabihin. May gustong sabihin sa atin ng Diyos. Una, ang Biblia ay totoo. No? Pangalawa, mayroong Diyos. Pangatlo, nabubuhay tayo sa katapusan ng panahon. Ibig sabihin, hindi ito yung panahon na puro ka nalang trabaho. Hindi ito yung panahon na puro nalang sarili mo ang iisipin mong pisikal. Kung alam mo na matatapos na yung mundo, halimbawa, bigay example, may account kayo sa BDO. Sino may account sa BDO? Kunyari, lahat. Pero nabalitaan nyo, yung BDO magsasara na. Magdi-deposit ka pa ba? Ha? Alam mo, next week magsasara na ang BDO, magdi-deposit ka pa? Hindi na. Bakit? Magsasara, sayang ng pera mo. Naintindihan nyo mo? Yung mundo, nabubuhay tayo sa katapusan ng panahon. Ano mang araw, malapit na dumating ang Panginoon. Ngayon, yung oras mo, yung lakas mo, ipopokus mo lang dito sa mundo, kahangalan po iyan. Hindi ko sinasabing huwag kayo magtrabaho. Kailangan magtrabaho, kailangan kumita ng pera, kailangan mag-aral. No? Pero hindi ka nabubuhay para lang dyan. Kailangan mong malaman paano ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Paano ka maliligtas. Hindi lang puro trabaho-trabaho. Bakit? Darating din ang Panginoon. Haharap ka sa Kanya. Naintindihan niyo po? Kaya ito yung magandang pagkakataon. Naghahanda tayo. Bakit po? Sa Biblia, nagbigay ang Panginoon ng talinhaga. Babasahin ko sa inyo. Sa Mateo chapter 24, verse 32. Sabi dito,
Kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinghaga. Kapag malambot na ang mga sanga nito at umuusbong na ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Pag-aralan mo daw yung puno ng igos. Pag sinabing puno ng igos sa English, fig tree. No? Pag-aralan mo yung puno ng igos sa Biblia, pag binasa niyo yung puno ng igos, ulibo, no? Minsan puno ng ubas o palma, puno ng ubas, yan po ay sumisimbolo sa bansang Israel. Dito yung puno ng igos, ang ibig sabihin niyan, Israel. No? Sabi, pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinhaga. So pag-aralan mo daw yung Israel. Kapag malambot na ang sanga nito at umusbong na ang dahon, ibig sabihin ng sanga at dahon na umusbong, kapag naging malaya at malakas ng bansa. Anong ibig sabihin? Alam ninyong malapit na ang tag-araw. Yung Israel, hindi pa po ba naging malaya? May 14, 1948, nagkaroon sila ng Independence Day, parang umusbong, kung sa sanga umusbong. No? Strong. Sa ngayon, hindi ba sila malakas na bansa? Sobrang lakas. Kahit itrat silang hindi sila suportahan ng Amerika, anong sabi ni Prime Minister Netanyahu? Nung sabing hindi kami magpapadala ng armas, sabi ng Amerika, nung mga sa Congress ng Amerika, anong sabi ni Netanyahu? Lalaban kami gamit ang aming kuko. Matapang sila. Malakas po sila. No? And then, anong ibig sabihin nito? Kung malakas sila at malaya, anong ibig sabihin sa panahon natin? Ano naman pakialam natin sa kanila? Nakalagay sa Biblia. Alam ninyong malapit na ang tag-araw. Pag sinabing tag-araw sa Israel summer, panahon ng anihan, ibig sabihin, Jesus' second coming. Muling pagdating ng Panginoong Hesukristo. Malapit nang dumating ang Panginoon. Ibig sabihin, hindi ito yung panahon na mag-focus ka lang sa physical things gaya ng mga tao nung panahon ni Noe. Nung panahon ni Noe, sila'y kumakain, umiinom, nag-aasawa, pinag-aasawa. Nung panahon ng Sodom at Gomorrah ni Lot, sila'y kumakain, umiinom, nagtatayo, nagbibili. Di ba? Nagtatanim, nagtatayo, nagbibili. Darating ang Panginoon, no? Restoration. Yung restoration, nangyari o hindi? Nangyari. So, ano daw ibig sabihin? Malapit na dumating ang Panginoon. So, anong tanda? Paano natin malalaman? Kailan? Anong taon? Anong petsa darating ang Panginoon? No? Minsan sabi ng mga matatanda, Pastor, may na-encounter po ako, Pastor, bakit po ang tagal? Yung mga lolo-lolo ko, ang sabi nila, darating na ang Panginoon. Bakit ngayon? Wala pa rin dumadating ang Panginoon. Matanda na ako. Alam niyo, pag binasa niyo ang Biblia, ang 1,000 taon, isang araw lang sa Diyos. Mula nung namatay si Jesus sa krus hanggang sa panahon natin, ang nakakalipas pa lang 2,000 years ago. Bago nung namatay si Jesus sa krus. Yung sa mata ng Diyos, parang 2 araw pa lang tayo mula nung namatay si Jesus sa krus. Naintindihan niyo po? Sabi niya, malapit na akong dumating. Opo. Parang sa isip po ang tagal. Pero malapit na. Bakit? Nagbigay siya ng mga tanda. Ayan, tingnan natin to. Signs of last days. No? Tanda ng katapusan ng panahon. Walang nakalagay kung anong petsa at taon, pero malalaman mong malapit na sa pamamagitan ng mga tanda. Babasahin ko. Tingnan nyo maigi. I-check ninyo kung nagsisinungaling ang Biblia o hindi. No? Mateo chapter 24 verse 3. Sabi, samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ng sarilinan ang mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon? Tinanong si Jesus Christ ng kanyang mga alagad, kailan ka darating? Ano yung tanda? Hindi po sinabi ni Jesus Christ yung petsa, yung taon, wala. Pero nagbigay siya ng mga tanda. So, iisahin-sahin ko, tingnan nyo. So, yung mga tanda ng katapusan ng panahon, nakalagay una, Israel recovery. Yung Israel, restoration. Natupad o hindi? Natupad. No? And then, bukod doon, magkakaroon ng mga huwad na Kristo, bulaang propeta, magkakaroon ng mga digmaan at balita ng mga digmaan, magkakaroon daw po ng taggutom, mga lindol, at mga sakit. Ang pag-ibig ng marami ay lalamig,
At yung daigdig, malulumang gaya ng kasuotan. Yan yung mga tanda na malapit na pong dumating ang Panginoon, ayon sa Biblia. Ngayon, iisa-isahin natin yung mga tanda kung talagang yan ay nangyayari. So, unahin natin, no, yung Israel recovery, tapos na. Tingnan natin yung false Christ. Kasi sabi, magkakaroon ng mga huwad na Kristo. Magpapakilalang sila ang Kristo. Mateo chapter 24, verse 5. No? Sabi dito, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami. I-check ninyo. Marami daw magsasabing sila ang Kristo, pero anong trabaho ng mga Kristong ito? Anong purpose nila? Bakit sila maglalabasan, yung mga huwad? Sabi niyan, ako ang Kristo at ililigaw nila ang marami. So, ang purpose ng mga bulaang Kristo, ilayo yung mga tao sa katotohanan. Dayain yung mga tao. No? Meron mga bulaang Kristo? Sa Pilipinas, meron nagpapakilalang siya ang Kristo o anak ng Diyos, siya ang Misaya? Meron. Sa Pilipinas, meron. No? Hindi ko nasasabihin. Baka kasuhan ako. Pero meron. Tama po ba? Sa ibang bansa na lang tayo, hindi taga rito. Tingnan ninyo, no? Jesus of Korea, meron. An Sang-hong. Jesus of Russia, may 5,000 follower. Jesus of Texas, si David Koresh, sabi niya, ako ang daan at ang katotohanan. Ibigay niyo sa akin ang inyong mga asawa. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kayo mga lalaki po, handa po ba kayong ibigay ang asawa nyo para sa mga nagpapakilalang Kristo? Sabi ng iba, handa po kasi hindi nakikinig sa akin yung asawa ko. Meron po siyang 19 na asawa. Siya daw po si Kristo. Pero ano nangyari? Bulaan po yan. Jesus of Australia. No? Siya si Miller. Yung asawa niya, si Maria. Siya daw si Jesus. Dating IT worker. Puerto Rican Jesus. Bakit naglalabasan yung mga yan? No? Bakit naglalabasan? Bakit? Para saan? Pag nakita ninyo, maniniwala kayo? Sabi sa atin ng Biblia ay ito. Mateo chapter 24, verse 23. At kung may sino mang magsabi sa inyo, masdan ninyo, narito ang Kristo o nariyan siya, huwag ninyong paniwalaan. Huwag kang maniniwala. Kasi, yan po ay tanda na malapit na dumating ang Panginoon. Sa halip na maniwala ka dyan, ang gawin mo, tapusin mo yung Bible seminar, alamin mo paano ka maliligtas na sinasabi ng Biblia. Hindi yung susunod ka sa mga bulaang Kristo kung anong ipapagawa sa'yo. Minsan sa TV, ilagay nyo ang inyong mga inumin tubig sa TV. Kayong may mga sakit. And then, inumin nyo, gagaling kayo. Okay, gumaling nga. Nawala yung cancer. Himala. Pero ano nangyari? Ilang araw, namatay din. Namatay, hindi naligtas yung espiritu. Sa impyerno ka pa rin pupunta. Sabi ko nga, kahit gumaling kayo sa sakit ng katawan, mamamatay ka pa rin. Kaya anong mahalagang pagaling? Sakit ng espiritu o sakit ng katawan? Pinakamahalaga po yung espiritu mo. Malaman mo yung paraan paano ka maliligtas. Maganda yung pagaling sa katawan. Pero hindi po siya nakapagliligtas. No? Kaya yung false Christ, tanda ng mga katapusan ng panahon. Isa pang tanda, sabi dito, makakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga bali-balita ng mga digmaan. Yan ang nakalagay sa Biblia. Pag malapit na dumating ang Panginoon, no, makakarinig kayo ng gera, digmaan. Sabi dito sa Mateo 24 verse 6, at makakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga bali-balita ng mga digmaan. Wala kayo naririnig na may gera? Wala? Meron o wala? Meron. Sa yung Russia at Ukraine, di po ba? Ginera ng Russia yung Ukraine. Tapos nabaliktad. Ukraine naman, lumusob din sa Russia. Pinasabog ng Ukraine yung tulay sa Russia, kagaya niyan. Bukod doon, sa ibang panig naman ng mundo, yung Israel at Hamas, nagigera. No? Narinig natin. And then, sa ating sariling bansa,
Binubuli naman tayo ng China. Naintindihan nyo? Ngayon, kanina lang, binalita, nagbanggaan ulit yung sasakyan ng pandagat ng Pilipinas, tsaka ng China. And then, Iran, nagpalipad ng rocket sa Israel. Nakikita nyo, digmaan, may digmaan na nangyayari. Akala ko nga kagabi, may digmaan na rin yung Korea. Hindi nyo nabalitaan kagabi? Bigla po kagabi, nagdeklara ng, anong tawag doon, martial law ang South Korea. Kaya ano kaya ako, ano nangyari? Bakit nagdeklara ng martial law? No? Pero bigla, in 6 hours, inalis. No? Marami mga nagprotesta, inalis. No? Alam niyo po yung ganito, yung Israel, nasa gera. Napakalakas ng bansa. Alam niyo itong tinatawag na Iron Dome? Yan yung armas ng Israel na kapag pinalipadan sila ng rocket, pag tinarget sila ng kalaban, nasa hangin pa lang yung rocket ng kalaban, pinapasabog na nila sa taas pa lang. Yan tinatawag na shield nila, Iron Dome shield. No? Ganito po yan sa gabi, nagkikislapan. Kasi pinapaulan sila ng rocket ng kalaban, sa taas pa lang napapasabog na nila. Ganyan kalakas yung Israel. Tayo, pag pinasabugan ng rocket ng China, dire-diretso sa bahay nyo. Yung bubong ng bahay nyo sasagang. Gusto kong ipakita sa inyo na yung nakasulat sa Bibliang digmaan, nangyayari ngayon, puro digmaan po. Pero sa digmaan yung Israel, kahit dinidigma, napakalakas nila. Bakit po? Sa balita, kung titinan nyo, lahat lang leader ng Israel, na-eliminate po nila yung mga leader ng kalaban. Yan po, mga leader po ito. No? And then bukod pa dyan, yung pinakamataas na leader ng kalaban, si Narshala. Bukod po dyan, di ba napatay nila yung pinaka-leader? May susunod na leader. Yung uupo pa lang na leader, uupo pa lang, hindi pa nga nakakaupo, napatay agad nila agad. Ganyan kalakas. No? Napakalakas nilang bansa. Ilan, 2 na lang natitira na hindi pa napapatay. Naintindihan niyo po? Nangyayari yan ngayon, digmaan. Bakit? Mateo 24 verse 7. Sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian. Wala pong safe na lugar dito sa mundo. Maglalaban ng bansa sa bansa. Walang safe. Mag-abroad na lang ako. Safe doon, hindi po. Kagabi nga po, nung nagdeklara ang South Korea ng martial law, sino mga nagpanik? Ang dami nagpanik, mga Pilipino, mga nag-online class. Hala, paano yung sweldo namin? Maapektuhan! Pag naggera na po lahat ng bansa, apektado lahat. No? Apektado. Nagpanik yung mga online tutorial. Kasi yung sweldo nila maiipit. Buti, nalip. No? Yan po ay tanda ng katapusan ng panahon. No? Habang papalapit ang pagdating ng Panginoon, pagulo ng pagulo ang mundo. Ibig sabihin, hindi ka na dapat umasa dito. Kaya nga may langit na inihanda ang Diyos para dun ka sa langit. Ano po? Ano pa? Famine and earthquake, taggutom at mga lindol. Babasahin ko po. Mateo chapter 24 verse 7, sabi niya, sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, magkakaroon ng taggutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Magkakaroon ng taggutom. Pagkatapos ng gera, kagaya sa kalaban po ng Israel, sa Gaza, pagkatapos ng gera, taggutom. Kagaya ito, may mga hawak na lalagyan. No? Sa Africa, no? Maging sa Pilipinas. Kahit nagiging advanced yung ating technology sa pagtatanim, yung technology sa pag-aani, advanced, may mga abono nang naimbento, kulang pa rin ang pagkain. Tayo sa Pilipinas, kumukuha tayo ng pagkain sa ibang bansa. Kasi lumulobo po yung populasyon. Ang daming bibig na kailangan pakainin. Naintindihan niyo mo? At bukod dyan, mga lindol. Sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, magkakaroon ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Lindol sa iba't ibang dako. So kanina, narinig niyo sa balita, may lindol? Magnitude 4.5 saan? Nako, hindi yata kayo updated po. Dito po sa Pangasinan. Kaya kanina, nag-chat sa akin yung asawa ko,
Alo, asan ka? Dito ako sa church. Bakit? Lumindol dyan. Wala naman ka ako? Binalita po kanina. No? Dito sa part ng Northern Luzon, magnitude 4.5. Hindi ba kayo nakaranas ng malakas na lindol? Habang papalapit ang Panginoon, palakas ng palakas yung mga lindol. No? Pagpasok ng 20th century, tinan nyo, 2005, East Asia. 2008, magnitude ano yan? Napakarami po namatay, 100,000. Ano? Magnitude 7.9 sa Nepal nung ano yan? No? 2011 sa Japan, nagkaroon tsunami. Ano po? 2020 sa Turkey, magnitude 7. Turkey and Syria, 50,000 na namatay. Pagpasok po ng 20th century, 2000, 2001 hanggang ngayon, sa panahon natin, sobrang lalakas na mga lindol. Dahil nakalagay sa Biblia, Luke chapter 21 verse 11, magkakaroon ng malalakas na mga lindol at sa iba't ibang dakoy magkakaroon ng taggutom. Diba? Malalakas, hindi mahina. Mag-isipan niyo po ito. Walang pag-asa dito. Yuyug-yugin yung mundo. No? Kaya, kunyari, nagpatayo kayo ng bahay. Ang ganda. Sa isip mo, wow, eto na yung pag-asa ko, yung dream house ko natupad. Sa isip mo, yun na. Pero dumating yung lindol, mawawasak din po yan. Magtayo ka ng bahay, kahit presyo niyan, mababa na po. Ang mga bahay ngayon, sobrang mamahal na po. Pag nagpatayo ka, milyon. Pero kahit milyon sa Pilipinas, bibihira po yung makasurvive sa magnitude 8. Kasi hindi pa naman lumilindol ang magnitude 8. Mabababa pa po yung bilang na lindol natin. No? Yan, famine, taggutom, ano pa? Mga sakit, salot. Ano po? Sabi ng Biblia, magkakaroon ng malalakas na lindol sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng taggutom at mga salot. Ano yan? Salot. Epidemya. Alam niyo yung mga epidemya? Nakaraan coronavirus? Apektado po buong mundo. Tama po? Pero ngayon okay na, di po ba? Pero kahit okay na, darating ang time, maglalabasan ulit. Iba naman na sakit. Gaya ng Mpox, no? Nipah virus, no? Galing sa animals. Pag naapektuhan ka, patay ka. At pag-isipan niyo ito. Ito sa naisip ko. Yung katawan natin, mula ulo hanggang paa, tinatamaan na po ng cancer. Parang yung cancer ngayon, parang normal na sakit na lang. Kasi halos sa kinakain natin. Ano po? Lung cancer, gastric cancer, brain cancer, breast cancer, kidney cancer, pancreatic cancer, prostate cancer. Halos ang dami. Kung kayo may cancer, medyo masahirap yan. Pero kahit may cancer kayo, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kasi may buhay na walang hanggan na nais ibigay sa iyo ang Panginoon. Minsan may mga nag-a-attend ng seminar, may tanning na. Meron po ako mga na-encounter na ganyan. Parang wala ng pag-asa. Ang simangot po. Kasi bakit po? Naoperahan. Minsan yung mga bituka po labas. Naoperahan po. Anong tawag dun sa cancer na yan? Meron po, nalabas ang bituka. Nakasimangot po nung unang araw. Pangalawa, pangatlo, pang-apat. Pero nalaman niya po yung kaligtasan. Nakita ko po yung pagbabago sa mukha niya. Hindi niya na iniinda yung sakit niya. No? May mga ganun po. Kaya kahit sa isip ninyo, wala ka ng pag-asa, may sakit. Okay lang yan sa katawan. Ang mahalaga, yung espiritu mo, huwag mong pababayaan. Kasi kung pabayaan mo yan, may sakit ka na nga sa katawan, pupunta ka pa sa impyerno. Naku, mas kahabag-habag ka na. No po? So, kaya yung mga ito, yan po ay tanda ng katapusan ng panahon. No? Yung mga virus na yan. Ano po? Kaya, yung mga sakit, yan, nangyayari. Nangyayari o hindi? Nangyayari. Ano pa? Ang pag-ibig ng marami ay lalamig. No? Sabi ng Biblia, tingnan ninyo, 2 Timothy chapter 3, verse 1 and 2, ngunit unawain mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapigatian, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan. Sabi, sapagkat ang tayo magiging maibigin sa kanilang sarili. Sarili na lang ang iniisip. Habang nanonood ako ng balita, nabalitaan ko sa Korea, bumababa yung populasyon nila.
maraming matatanda. Kulang na yung bata. Wala na, halos yung isinisilang na bata, mababa na po yung bilang. Minsan din ako, bakit kaya ganun? Isa daw sa ayaw na mag-asawa ng mga tao. Sarili na lang. No? Sarili na lang yung iniisip. Isa din po yan sa tanda ng katapusan ng panahon. May bigin sa salapi. May mga tao po na pumapatay ng tao para lang sa pera. Mayayabang. Ano yung mayabang? Meron na tayong anti-bully. No? Panlalait, yan, anti-bully. Mayayabang, pataasan na. Mapagmalaki, swail sa mga magulang. Yung bata, sipo lang ng magulang dati, ayos na po yung tindig. Ngayon po, gaganyanin ka pa ng mga bata. Tama po? Utusan mo. Paus ka na. Ayaw pa rin kumilos. Nakalambitin pa rin. Napansin niyo po? Pagalitan mo, high school, pagalitan mo, gusto nang maglayas. Parang kaya niya na yung sarili niya. Bakit? Iba na po yung ngayon. Iba noon, iba ngayon. Tandayan ng katapusan ng panahon. Mga walang utang na loob, walang kabanalan. No? Maibigin sa sarili. Ngayon, alam niyo po, ang pag-ibig ng marami, ano sabi niyan? Lalamig. No? Lalamig yung pag-ibig ng marami. Tinan niyo ito. Divorce. Pinag-uusapan na ngayon sa Kongreso. Bakit kaya nagkakaroon ng paghihiwalay? Sa una, okay naman sila. Nagsusumpaan. Pero bakit marami naghihiwalay? Isa daw sa mga dahilan, nakita ko sa internet, abuso, infidelity, pagtataksil, financial issue, yung intimacy, lack of intimacy, hindi na sila palagay sa loob nila. Bakit? No? Iba na po ngayon. Ito balita, arestado dahil sa kasong pagpatay sa sariling ina. Mama, pinatay. Bangkay, isinilid sa storage box at itinapon. Nilagay sa kahon. Ano ba? Filipino woman. Ano po? Yung dalawang babaeng ito, galing Japan. Pag-uwi sa Pilipinas, nawala. Bakit nawala? Hinanap ng mga pulis. Sa bahay nila, hinalughog. May nakita sa loob ng bakuran lupa na bago lang tabon. Pag-ukay ng pulis, nandun yung bangkay ng magtita. Yan. Sinong pumatay? Kapatid nung tita. Sa Quezon yata yung nangyari. Bakit pinatay? Galing Japan, pag-uwi sa Pilipinas, milyong pera ang dala. Siguro nasilo yung kapatid sa milyon, pinatay. Ang pag-ibig ng marami ay lalamig, magiging maibigin sa sarili. May pera, no? Maibigin sa salapi. No? Kaya tandaan niyo po, napakahalaga nito na makita ninyo, yung nangyayari sa paligid, araw-araw sa balita, nagsasalita ang Diyos, malapit na akong dumating. Maligtas ka na. Huwag mong sayangin yung pagkakataon. Ano pa? Yung mundo'y malulumang gaya ng kasuotan. Maluluma. Pagluma, papalitan. Sabi ng Biblia, Hebreo 1, verse 11 and 12, sila'y mapaparam, subalit ikaw ay mananatili. At silang lahat malulumang gaya ng kasuotan. Gaya ng isang balabal, sila'y iyong ilululon. At gaya ng damit, sila ay mapapalitan. Ngunit ikaw ay ikaw pa rin, at iyong mga taon hindi magwawakas. Sabi? Gaya ng damit sila ay mapapalitan. Alam niyo po yung mundo natin, polluted na. Yung quality ng lupa, polluted na. Yung quality ng hangin, madumi na. Yung quality ng tubig, madumi na. Dito po sa SBMA, may dagat. Nag-ano kami dyan, yung mga church leaders namin, pumunta kami dyan. Tuwang-tuwa ako nung una. Pero alam niyo po, paglangoy ko, sayang-saya ako. Paglangoy ko, puro burak na po. Ang dumi. Kaya pag nagalis ka na, polluted na, ang dumi na. No? So bakit ganyan yung nangyayari? Matanda na po ang mundo. No? Luma na. Kaya nga sabi ng mga eksperto, abnormal na yun nangyayaring mga kalamidad. May mga calamity. Ito nangyari kailan to sa Spain. Alam niyo to? Sa Spain. Binaha sila. No? Yung mga sasakyan na pinagpaguran nila, walang silbi. Wala ding silbi. Ito po, alam niyo kung saan ito nangyari? Sa Naga, sa Bicol. Buong Bicol region, naapektuhan. Ito po yung bus terminal sa Bicol. No?
sa unang beses nangyari na yung mga rescuer hindi na kaya mag-responde dahil lahat nangangailangan ng tulong. Nabalitaan niyo po ba ito? Dito sa atin, medyo okay lang. Wala pa. Apektado kayo pag pumutok ang bulkan. Pero sila po, first time na nangyari, yung buong Camarines, Bicol, lubog. Ito saan to? Bagyong Marce, no? Yan. No? Isa din po sila nawasak. No? Napakarami mga nasira. Ito pa, sa Batangas. Kamakailan lang po ito yung sunod-sunod na bagyo, yung ipinapakita ko sa inyo. No? So makikita nyo, yung mga pinagpaguran ng tao, pag dumating yung kalamidad, wala nang silbi. Di ba? And then, yung sobrang init ng mundo, nakalagay sa Biblia, no? Nakalagay sa balita. Yung mundo natin, sobrang ng init. No? Kaya nga, minsan sa balita, lumalabas, ang term na ng mga reporter na ginagamit, mala-impyerno. Tingnan nyo sa balita, mga nakaraan. Tingnan nyo. Mistulang init ng impyerno ngayon ang nararanasan sa iba't ibang bansa sa Europa. Halos 4 na daan na po ang patay dahil sa matinding init o heat wave, habang sabay-sabay naman na nagliliyab sa apoy ang mga lugar sa Europa. Narito ang report. Nasa matinding init na 45 degrees Celsius ang naitalang temperatura nitong mga nakaraang araw sa Spain. Halos 4 na daan na ang namatay dahil sa heat wave mula pa noong July 8. Ayon sa Carlos III Health Institute ng University of Madrid. Noong Hunyo, mahigit 800 ang namatay dahil rin sa matinding init na naranasan sa Espanya. Sa sobrang init, nasusunog na ang malaking bahagi ng Extremadura region hanggang sa Salamanca province. Mahigit 300 residente na ang inilikas mula sa mga nagliliyab na apoy. Nagbabaga rin ang malaking bahagi ng Malaga province, kaya lumikas na ang mahigit 2,000 mga residente. It's frightening. It's frightening, absolutely. Because you don't know what's happening, you know. Is it going down or is it going with the wind? Is it going to the right side or to the left side? But yeah, you're always afraid because all your money is in the house, you know. You have worked for all your life to buy a nice house in the south of Spain, and then the fire can take all of it. Nakita nyo? Yung pera nasa bahay. Darating ang apoy, susunugin. Sayang lang. Naintindihan nyo mo? Ibig sabihin, yung mga bagay na pinagpapaguran natin dito sa mundo, ay mawawala. Pinapakita na sa atin, yung mga ganyan nangyayari. Ano po? Dahil yung climate change. Dahil sa climate change, yung temperatura ng mundo tumataas. At dahil po sa pagtaas ng temperatura, meron niyang malaking epekto sa kapaligiran. Ano yon? Nagiging malala yung mga bagyo. Natutunaw yung mga yelo, no? Dun sa North Pole and sa South Pole. At dahil doon, nagko-contribute yun para tumaas yung tubig sa dagat. And then, umiinit po yung dagat, kaya sunod-sunod yung bagyo natin, di ba? Bakit sobrang sunod-sunod yung bagyo? Mainit po yung dagat. Pag mainit ang dagat, nabubuo yung mga bagyo sunod-sunod. Naghabulan sila ngayon. Tayo naman po yung apektado. Bakit ganun, no? Yung mundo, luma na. Maluluma, nakalagay sa Biblia. Ano po? So kaya, makikita natin, anong dapat natin gawin? Nakikita natin yung mga tanda ng ating mga mata sa panahon natin. Ano ibig sabihin? Sabi sa Mateo, chapter 24, verse 44, kaya maging handa rin naman kayo. Maging handa rin naman kayo. Bakit? Darating ang Panginoon. Kung hindi ka ready, kung hindi ka ligtas, kawawa ka, maiiwan ka. Ano po? Nakalagay sa Biblia, may Jesus' second coming. No? Sabi dito, 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit. Taas, bababa, nakalagay sa Biblia. Hindi pa ito nangyayari, pero tatanungin ko kayo, naniniwala po ba kayo na totoo ang Biblia? Yung nakasulat, nangyayari o hindi? Nangyayari. Ito po, hindi pa nangyayari. Pero naniniwala tayong mangyayari. Bakit? Nangyayari yung mga tanda. Sabi, sapagat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit.
No? Tama ba? And then, ano mangyari pag bumaba siya dyan sa langit? Sabi ng Biblia, verse 17, pagkatapos tayong nabubuhay na natitira, ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin at sagay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Tayong nabubuhay na natitira, sino yung tayo? Aagawing kasama sa mga ulap, yan yung mga ligtas. Kung kunyari, dumating ang Panginoon ngayong gabi, ligtas ka, kukunin ka, paitaas. Ngayon, kung hindi ka ligtas, may iwan ka. No? Hindi ganitong itsura. Nakalagay sa Biblia, isang maluwalhating katawan. Bibigyan ko na example, parang ganito, pero hindi ganito eksakto. Para magkaroon lang tayo ng idea. Ano po? Yung Panginoon, bababa sa papawirin, kukunin yung mga ligtas. Kagaya niyan. Nakikita nyo? Sino kaya itong naluhuhuling ito? Siguro lagi itong late. No? Pero nakasama pa rin siya. Mahalaga, makasama ka. Kahit wala ka ng first session at second session, kung nandito ka ng third session, huwag ka nang mawawala. No? Kailangan mula ngayon hanggang sa huling session, makinig ka, may chance ka pa. Ano po? Bakit po? Sa Biblia, paulit-ulit na binanggit kung anong mangyayari pag dumating ang sa rapture. Tingnan ninyo. Mateo chapter 24, verse 40 and 41. Kaya may dalawang taong pupunta sa bukid. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May dalawang babaeng magtatrabaho sa isang gilingan. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May kukunin, may iiwan. Kagaya dito dalawa. Sabi niyo naka-green kay naka-blue. Kaibigang naka-blue. Sumama ka sa akin sa Bible seminar para malaman mo yung kaligtasan. Sabi niyo naka-blue. Next time na lang, busy ako, nag-rapture po. Naiwanan siya. Ganyan lang yan. Ang isa'y kukunin, yung ligtas, may iwan yung hindi ligtas. Paulit-ulit. No? Sabi dito, Luke 17, 34 hanggang 36. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon, may dalawa sa isang higaan. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May dalawang magkasamang magtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at ang isa'y iiwan. Pupunta sa bukid ang dalawang lalaki. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Ganyan, magkasama. Nag-rapture. Tingnan nyo yung naiwan sa rapture. Yung bibig nila nanlaki. Gulat na gulat sila. Naiyak sila. Bakit po? No? Yan yung mangyayari. Pag nag-rapture, kung hindi ka ligtas, maiiwanan ka dito. Bakit? Hindi ko yan mararanasan. Kahit hindi ako ligtas, hindi totoo yung Biblia, hindi ko yan mararanasan. Huwag mong sabihin yan. Nakalagay po yan sa Biblia. Lahat na nakalagay sa Biblia, mangyayari. May mga nagsasabing hindi daw mangyayari. Tingnan niyo po. Isaiah 47 verse 8 sabi, ngayon nga'y pakinggan mo ito. Ikaw na namumuhay sa mga kalayawan, na tumatahang matiwasay. Ikaw daw na parang inisip mo, okay ka lang, parang wala kang problema. Na nagsasabi sa kanyang puso, ako nga at walang iba, liban sa akin. Hindi ako uupong gaya ng mga babaeng balo, o mararanasan man ang pagkawala ng mga anak. Ngunit, ang dalawang bagay na ito'y darating sa iyo, at sa isang sandali, bigla. Ano yun? Isang araw, ang pagkawala ng mga anak at pagkabalo ay buong-buong darating sa iyo. Pag nag-rapture, kung yung anak mo ligtas, may iwanan ka kung hindi ka makinig. No? Kung yung asawa mo ligtas, mababalo ka. Pag nakuha yan, ano po? Sa kabila ng iyong maraming pangkukulam at malaking kapangyarihan ng iyong panggagayuma, ano yung pangkukulam, panggagayuma? Sumisimbolo yan sa kasalanan. No? Pag hindi ka po naligtas, maiiwan ka. Tingnan nyo ito. Building. Nag-rapture. Ano nangyari? Nagsisimba din sila. Nagsisimba din sila linggo-linggo. Pero nagsisimba sila, ang problema, kahit nagsisimba sila, hindi sila ligtas. Anong tawag sa kanila? Church-goer. Pupunta lang, uuwi. Dating, pagkasimba, konting kinig, uuwi na. Ang tawag doon, church-goer. Yung church-goer, hindi po yan maliligtas. Pag nag-rapture, bakit? Sinong mara-rapture? Yung tunay na born-again Christians. Yung tunay na nakaunawa at sumampalataya sa kaligtasan. Pero kahit nagsisimba ka mula pagkabata, perfect attendance,
Kung hindi mo naman naunawaan yung tunay na kaligtasan, sayang lang ng oras na ginugol mo sa pagsisimba, pag-attend. Bakit? Hindi mo naman na-solve yung problema mo sa kasalanan. Naintindihan niyo po? Kaya pakiusap, huwag niyong sayangin yung oras. Itong Bible seminar, pagkakataon para malaman mo yung kaligtasan. Kaya hanggang sa huling session, subaybayin mo. Huwag mo na po kayong uuwi. Kaya nga, kung meron kayong appointment, i-cancel niyo muna. Para saan? Para sa iyong napakahalagang espiritu. Kaya nga po kayo dinala ng Diyos para malaman mo yung kaligtasan. Naintindihan niyo mo? Kasi pag nag-rapture, wala na pong chance para maligtas, may iwan ka na. Tingnan niyo ito. Somebody's getting sleepy. You wake my passengers and you'll be serving them coffee. Ready for coffee, guys? Oh, absolutely. Black for me. Right? Yeah, same for me. Thanks, Eddie. Check the yaw damper. Is everything okay? It's my husband. He's disappeared. Honey, have you seen the kids? I'm sleeping. Where are they? Where are my kids? Kids? Right here and here. I can't find my kids. Maybe the wash. My kids! Grandma? I can't find my kids. Where are the table? Are you okay? My grandparents, I can't find them. They were sitting right here. Ray. Boy, that was perfect. Hattie, it's a big airplane. People are probably in the lab. I'm telling you, they're not here. They're not anywhere. Okay? Their shoes, their clothes, their glasses. It's crazy. They're left behind. The people are gone. My baby! They haven't gone far. Please, just take your seat. Hattie, help me, please. Sit down. We'll find them. Not me next! I'm not going next! Hattie, try and get a head count. Where was they? Oh no. Are you okay? Driver, there's no driver in there. There. My baby! Did you see him? He disappeared from his car seat, but he can't. Closer there. He can't even walk. Say again? Guardia, Marley, lost air traffic controllers, missing flight crews, planes down all over. We're turning back. Irene? Honey? Rainy? Nakita niyo, di ba, naiwanan siya. No? Yung asawa niya, wala na. Yung anak niya, na-rapture na. Siya na lang. No? Kaya nga, napakahalaga na hindi po yan pananakot. Yan ay pinapakita natin para mabigyan ka ng babala. Na yan ay darating at paparating na at malapit na. No? Kaya nga tanungin mo yung sarili mo. Paano kung mag-rapture ngayon? Makakasama ka ba? Ano ang iyong katiyakan kung talagang makakasama ka? Ano yung pinangahawakan mo?
Kung hindi ka siguro, hindi ko alam, tapusin niyo po yung Bible seminar. Makinig kayo. Wala naman po mawawala kung makikinig kayong maigi. No? Wala namang hihingi sa inyo ng pera. No? Napakahalaga nito. Ang kailangan lang ng Diyos, oras, puso, na gustong-gustong maligtas. Yun ang gusto ng Diyos. Pinakita sa atin ng Panginoon na merong pagkabuhay na muli. No? Pag nag-rapture, yung ating katawan, babaguhin sa isang maluwalhating katawan. Hindi ganitong itsura. Sa paligid, ipinakita ng Diyos, kagaya dito, makikita ninyo, yung caterpillar, para sa kanya, yung dahon ang pinakamasarap na pagkain ng uod. Pero sa ayaw at sa gusto niya, darating ang panahon, hindi siya mananatiling uod, magiging napakagandang paro-paro. Yung itlog, yung sisiw, sa loob niyan. Pagkatapos ng 21 days, magiging ganap na sisiw. May pagbabago. Ipinakita ng Panginoon sa paligid natin, may pagbabago. Ganon din sa atin. Hindi ito. No? Darating ang panahon, pag dumating ang Panginoon, babaguhin yung ating katawan sa isang maluwalhating katawan. Kaya nga sabi ko, kahit may sakit ka pa, kung maliligtas ka, hindi mo na yan problema. Kahit ang dami mong problema dito sa mundo, unahin mo yung Diyos, tutulungan ka niya. Napakahalaga. Ano po? So kaya, tingnan niyo yung history ng God, no? Yung human history ayon sa Biblia. No? Mula eternity, papunta tayong eternity. Ano po? So tingnan natin yung timeline ng human history. No? Mula kay Adan hanggang kay Abraham, ang tawag diyan age of conscience. Nabubuhay ang tao sa konsensya, ayon sa konsensya. Ano po? Wala pang 10 utos diyan, no? Nagkaroon diyan ng fire judgment o water judgment. Sorry, hindi fire. Water judgment nung panahon ni Noe. No? And then, pinili ng Diyos si Abraham kahapon, no? Abraham. Kaya pinag-aralan po natin 'yan, no? Abraham, mula kay Abraham hanggang sa first coming ni Jesus Christ, si Jesus Christ namatay sa krus. Mula kay Abraham hanggang kay Jesus Christ, yung namatay sa krus, ang tawag niyan, age of the elect or law. Binigay yung 10 utos dun sa mga Hudyo. Kaya nabubuhay sila ayon sa kautusan. No? Pagkatapos na namatay si Jesus Christ, hanggang sa rapture, so alam natin, dumating si Jesus Christ, tinanggihan nila. No? Kaya, mula kay Jesus Christ hanggang sa rapture, ang tawag diyan age of Gentiles or grace. Tayo mga nandito ngayon, para maligtas, kailangan maligtas na kayo sa panahong ito, bago dumating yung rapture. Kasi pag nag-rapture, pag hindi ka naligtas, bago mag-rapture, pag nag-rapture mamaya o bukas, wala ka ng pag-asa. No? Yung maiiwan dito sa rapture, papasok sa 7 years tribulation. Pag sinabing 7 years tribulation, 7 taong kapighatian. Yung 7 years, no? Magkakaroon po dyan ng fire judgment. Maghuhukom sa apoy yan. Nuclear war yan. And then, millennial kingdom, no? Medyo mahirap pa yung intindihin yung millennial kingdom. Pero para makakonect kayo, dito tayo mag-focus muna. Jesus' first coming. Alam niyo po, namatay si Jesus sa krus? Alam niyo po? Alam yan ng lahat. Lalo na sa Pilipinas, alam natin yan. Si Jesus Christ, 2,000 years ago, namatay sa krus. And then muling nabuhay, umakyat sa langit. Tama po? Pero sabi ng Biblia, siya'y muling darating. Nagbigay po siya ng mga signs, no? Yung mga Hudyo, ikinalat, pero na-restore. Nagbigay ng mga tanda, taggutom, lindol, mga salot, no? Ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Signs. Nakikita niyo yung signs? Signs yan na muli siyang darating. Saan? Sa papawirin, sabi ng Biblia. So, pag sinabing rapture, kukunin yung mga ligtas. Pag dumating ang Panginoon sa papawirin, kukunin yung mga ligtas. Yun yung rapture. Kukunin. Ngayon, pag hindi ka naligtas, naiwan ka, hindi ka nakinig ngayon. Kunyari, sa Lunes na ang rapture. Hindi ka nakinig, nagbisi-bisihan ka ngayong week na dapat nandito ka, nagbisi ka. Papasok ka sa tinatawag na 7 years tribulation. Ano yun? Yung unang 3.5, magkakaroon ng false peace. Ano yung false peace? Ang tawag, huwad na kapayapaan. Yung mukhang okay, pero hindi okay. Halimbawa, may sakit kayong cancer. Tapos ako ang doktor. Sabi ko, wala kang cancer. Okay ka lang. Ano yun? Anong tawag doon? False peace. Bakit?
Hindi ko sinabi yung tunay na sakit mo. So, okay lang sa'yo. Sabi ko okay, pero ang totoo, hindi ka okay. Naintindihan niyo mo? So, false peace, ano yun? Huwad na kapayapaan. Mukhang okay dito sa mundo kasi magkakaroon ng kapayapaan sa mundo. Bakit? Magkakaroon ng tinatawag na one world government. Isa na lang ang mamumuno sa mundo. Aalisin na yung mga presidente. And then yung templo sa Jerusalem, itatayo. Meron mo tinatawag na temple rebuild. Naka-ready na yan ngayon. No? Sa katunayan, nagsasana na sila ng mga pari na mag-aalay po doon. Ibig sabihin, malapit na. Pagkatapos ng 3.5 na walang gulo, tahimik, yung second 3.5, darating si Antichrist, tatatakan yung 666, yung mga tao. Numero ng demonyo. And then, magkaroon tinatawag na Great Tribulation. Yung Great Tribulation, matinding paghihirap na hindi pa nararanasan ng tao mula nung pasimula. Pag naiwan ka sa rapture, pagdadaanan mo yan. Tatarakan ka ng numero ng demonyo, tapos papasok ka sa Great Tribulation. Ano pa? Armageddon. Ano yung Armageddon? Yan po yung last two, huling digmaan. O yan pong digmaan na yan, nuclear weapon na po ang gagamitin dyan. No? Wala na pong ligtas dyan. Lahat talo dyan. Bakit? Buong mundo mawawasak po, ano? Jesus' second coming on the earth, millennial kingdom. No? Para mas maintindihan, pag-usapan natin, Jesus' second coming. Ito pong 666. Ano mangyayari pag naiwan ka? Pag-usapan natin yung 7 years tribulation. Ano mangyayari pag naiwan ka sa rapture? Para kung hindi kayo nakikinig, advance nyo ng malaman. No? 666, number of the beast and the Antichrist. Mararanasan mo lang to pag hindi ka naligtas. No? Paano? Ano mangyayari dito sa mundo? Sabi sa Apocalypse chapter 13, verse 4 and 5, dito may intindihan nyo, paano ikokontrol ni Antichrist ang mundo? Sabi dito, ang mga tao ay sumamba sa dragon. Grabe. Yung mga tao na may iwan, sasamba sa dragon. Sino yung dragon? Yung dragon, sumisimbolo yan sa demonyo, kay Satanas. Sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. At sinamba nila ang halimaw. Si Satanas. Yung dragon daw, ibinigay niya ang kapangyarihan sa halimaw. Sino naman yung halimaw? Ano? Sinamba nila ang halimaw. Sinamba yung dragon. Tapos, yung dragon, ibinigay yung kapangyarihan niya sa halimaw. And then, sinamba ng mga tao yung halimaw. Sino yung halimaw? Isang tao. O world leader. O political leader na gagamitin ng demonyo. No? Siya yun. No? Anong gagawin niya? And then, sasabihin ng mga tao, sino ang katulad ng halimaw? Sino makakalaban dito? Ang halimaw ay binigyan ng isang bibig na nagsasalita ng mga palalong bagay at ng mga kalapastanganan at pinahintulutan siyang gumamit ng kapangyarihan sa loob ng 42 buwan. 42 buwan, 3 kalahating taon. No? Ano mangyayari? Anong gagawin niya? Ba't niya pasasambahin yung tao? Kanyang ginagamit ang buong kapangyarihan ng unang halimaw na nasa kanyang paningin. Pinasasamba niya ang lupa at ang mga naninirahan dito. Sa unang halimaw, ng sugat na ikinamatay, gumaling. Ito'y gumagawa ng mga dakilang tanda, pati ng pagpapababa ng apoy sa lupa mula sa langit sa paningin ng mga tao. Yung Antichrist, galing sa langit, yung apoy, kaya niyang pababain sa lupa. Sasamba yung mga tao. Sinong tao? Yung maiiwan sa rapture. Ayoko po magpalagay ng tanda. Ayoko po magpalagay ng tatak. Maaaring sabihin nyo, ayaw nyo pag naiwan kayo? Hindi. Lahat, sabi, ang lahat, ang hamak, ang dakila, ang mga malaya at mga alipin ay pinalagyan nito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Kahit ayaw mo, lalagyan ka. Ang lahat. No choice ka dyan, lalagyan ka. Saan? Sa kanilang kanang kamay. May taong walang kamay. Sa noo. Wala naman taong pugot ang ulo. Eksakto pa rin ang Biblia. Naintindihan niyo po? So, para saan yung tanda? Bakit lalagyan ng tanda? Sabi ng Biblia, upang walang sino mang makabili o makapagbili, maliban ang may tanda, sa makatuwid ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng pangalan nito. Kailangan dito ang karunungan. Ang may pangunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang nito ay 666. So pag wala kang tanda, anong epekto? Hindi ka pwedeng makabili o makapagbili.
maliban sa may tanda. Paano ka mabubuhay? Hindi ka pwede makabili o makapagbili. Konektado sa pagninegosyo. Tama ba? Makabili, makabenta, makabili. Pagninegosyo yan, di ba? Ngayon, kung wala ka daw nito, 666, hindi ka makakabili o makapagbili. No choice ka, magpapalagay ka. Anong bilang? 666. Ngayon po, yung 666 naka-ready na. Ginagamit na natin sa ating barcode system. Yung barcode, may mga numero yung guhit na yan na ibig sabihin numero. Yung unang guhit na 2 sa kabilang dulo, kagaya nito, 6. Yung unang gitna na guhit din, 6. Yung gilid na 2 din, 6. Anong purpose niyan? Bakit meron yan sa mga produkto, kagaya ng Coke? Yung barcode na ito ay binabasa ng computer. Pag in-scan nyo yan, babasahin niya yung information ng produkto. Malalaman nyo, saang bansa ginawa yung produkto? Anong information ng produkto? Kailan yan ginawa? Saan ginawa? Kumbaga, madaling i-control yung mga produkto. Kung nag-check ka ng mga expiration, madali. Naintindihan niyo mo? Madaling hanapin kung saan ginawa. Madaling i-control. Darating ang time, ilalagay yan sa tao. Madali na makukontrol ng tao. Madali na maghanap ng tao. Madali nang malaman yung lahat ng information tungkol sa'yo, gamit lang yan, nakalagay na sa tao. Naintindihan niyo po? May sinasabi nga na kagaya nito, kasing laki ng butil ng bigas na ilalagay sa kamay ng tao. Yung microchip, isa yan. No? Hindi ko naman sinasabing yan na yung 666. Paghahanda pa lang yan. No? Papunta na tayo doon. No? Pero meron po yan tinatawag na antena. Imagine mo kung may antena tapos may tracking device, yung GPS, nakalagay sa katawan mo. Kahit saan ka pumunta, malalaman kung nasaan ka. Hindi ka makakatakbo. No? Oh, sorry, you can run. Sabi nga, makakatakbo ka. Pero hindi ka makakapagtago. Malulukit at malulukit ka kahit nasaan ka. Hindi na po imposible kung paano i-control ni Antichrist ang mundo. Kasi ang dami na nating mga online transaction. Halimbawa ako, hawak ko yung Comelec. Pag nagparehistro kayo, o yung national ID, kunyari ako ang may hawak ng national ID, hanapin kita, malalaman ko na yung code ng mata mo. Kasi di ba, pag kumukuha ng national ID, kinukuha yung mata, iris scan, lahat ng fingerprint mo, kinukuha na, wala ka nang ligtas. Lahat nandun na, ibinigay mo na sa kanila lahat ng identity mo. Naintindihan niyo mo? Madali na maghanap ng tao. Ngayon, ano mangyayari kung meron ka niyan? Sabi natin, nagpalagay ka na ng 666, na iwan ka sa rapture. Ano meron? Tingnan niyo. Ang hirap ng, sabi niyan, ang usok ng hirap nila ay papailan lang magpakailanman. Sabi sa Revelation 14:11, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga sumamba sa halimaw at sa larawan nito, at sino mang tumanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Ibig sabihin, wala ka ng pag-asa. Ano yung usok ng hirap papailan lang magpakailanman? Impyerno. Susunugin ka sa impyerno, magpakailanman. Bakit sinayang mo yung kinabukasan mo? Isip mo, ang kinabukasan dito lang sa mundo. Kaya ang sipag mo mag-aral, ang sipag mo pa rin yung pangarap mo, pero hindi ka naglaan ng panahon para sa espiritu mo, walang kinabukasan yan. Bakit? Susunugin ka rin naman sa impyerno. Alam niyo yung baboy? Pag piyesta, yung baboy po, pinapatabaan ng may-ari. So sa isip ng baboy, mahal na mahal ako ng boss ko. Anong amo ko kasi pinapataba ako pagdating ng piyesta, anong gagawin? Tutuhugin na yan, papatayin na siya. Yung buhay dito sa mundo, hindi lang to para sa pisikal. No? Yung demonyo, papainan ka, huwag kang makinig. Sige, eto, malaking sweldo, huwag kang mag-attend sa Bible seminar. Magandang pasyalan, pumunta ka kaysa dyan sa seminar, boring. Pero pag pinalampas mo yung pagkakataon, mananagot ka. Bakit? No? Sino man tumanggap ng tanda ng kanyang pangalan, 666, nangyayari yan. Naka-ready na yan. Ano mangyayari? Last Armageddon. Dito tayo papunta. Ibig sabihin, walang safe na lugar. Bakit? May tinatawag na Armageddon na yan. Last War. Kung saan mangyayari yung last war, nakalagay na rin. Revelation 16, at sila'y tinipon nila sa lugar na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. No? Sa Hebreo, Armageddon. Sa Greek, Megiddo.
Ito po yan. Megiddo, yan po yung Armageddon. Diyan mangyayari yung huling digmaan. Sa lugar na yan, pag pumunta ka, may plaka. Megiddo. Ano yan? Ano nakalagay? Tignan nyo. Armageddon. Yung final na digmaan ay mangyayari sa katapusan ng panahon. End of the days. Final battle. No? Diyan mangyayari sa lugar na yan. Anong klaseng digmaan yung tinutukoy ko sa inyo ng Biblia na huling digmaan? Anong klaseng digmaan? Dati ang digmaan, panaan. Di ba, pana? Tapos, ano pa? Itak. Ito, anong klaseng mangyayari? Tingnan nyo. Apocalypse 9, verse 18. Sabi, at sa pamamagitan ng 3 salot na ito, ay pinatay ang ikatlong bahagi ng mga tao sa pamamagitan ng apoy, usok at ng asupre na lumalabas sa kanilang mga bibig. Yun daw mga tao, pinatay gamit yung apoy, usok at asupre. 3 bagay. Apoy, usok at asupre. Ano yun? Nangyayari yung apoy, usok at asupre kapag sumabog yung nuclear bomb, yung bomba. Ikatlong bahagi ng tao, ibig sabihin, sobrang daming tao mamamatay sa isang iglap. Gaya ng bombang pinasabog dun sa Nagasaki tsaka sa Hiroshima. Ayan, tinan nyo. Ganitong bomba. No? Yung mga bomba natin ngayon, yung power, no? 600 times, sabi. Mas matindi dito. Doblehin mo ng 600 times. Doon ang dami nang namatay. Ano pa kaya sa panahon natin ngayon? Kaya sabi ni Trump, si Trump, yung uupong presidente ng Amerika, meron kaming armas na kayang wasakin ng isang lungsod. Hindi lang lungsod, isang bansa. Kaya nilang alisin sa mapa ang isang bansa. Bakit? Anong tinutukoy niya? Yung red button yun, nuclear weapon. Isang bansa kaya nilang walain sa mapa. Ganyan po kalakas yung armas ngayon. Kaya sabi niya, hindi dapat binabanggit yung salitang nuclear. Kasi hindi naiintindihan ng tao. May mga nagjo-joke. Sige na, bombahin na ng nuclear yan. Hindi naiintindihan. No? Sobrang lakas niyan, sabi ng Biblia. No? Tingnan niyo po. Zacarias 14 verse 12. Ito ang magiging salot na ibibigay ng Panginoon sa lahat ng mga bayan na nakipagdigma laban sa Jerusalem. Ang kanilang laman ay mabubulok habang sila'y nakatayo pa sa kanilang mga paa. Ang kanilang mga matay mabubulok sa kinilalagyan ng mga ito. Ang kanilang dila ay mabubulok sa kanilang mga bibig. Nakatayo ka lang, mabubulok na daw yung laman mo. Yung mata mo mabubulok habang nandyan yan sa loob. Yung dila mabubulok sa kinilalagyan ng mga ito. Ang hirap intindihin niya nung una. Imaginein mo, nabubuhay ka noong unang panahon, ang hirap intindihin yan. Kasi para pumatay ng tao, pana. O kaya lasunin mo. Ganon noong unang panahon. Eto, laman mo, nabubulok. Ano yan? Radiation. No? Yung sa Japan, nung sumabog yung bomba, dun sa Nagasaki at sa Hiroshima, yung mga Hapon, pag pinanood nyo yung dokumentaryo, yung mata nila, nalalaglag sa lupa. Ng kusa, yung eyeball nalalaglag. Sabi ng Biblia, ang kanilang matay mabubulok sa kinalagyan ng mga ito. Kagaya ng taong ito, sa picture. Tinamaan ng radiation, no? At hindi lang yan, ano po? Sabi ng Biblia, tingnan ninyo, ngunit darating ang araw ng Panginoon, 2 Peter chapter 3, verse 10, na gaya ng isang magnanakaw. Bakit magnanakaw? Bigla. Yung magnanakaw po, hindi magpapaalam sa'yo na mamaya, nanakawan kita, ha? Darating yung magnanakaw sa oras na hindi mo inaasahan. Sabi? At ang kalangitan ay maglalaho, kasabay ng malakas na ingay. At ang mga sangkap ay matutupok sa apoy, at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Pakiusap po. Yung lupa at gawang naroon masusunog. Lahat po ng pinagpapaguran nyo, lahat ng investment nyo dito sa mundo, susunugin. Nakalagay na po sa Biblia. Temporary. Bili ka kotse. Bili ka bahay. Nag-invest ka ng dolyar. Nagtago ka ng mga gold, kasi gold daw ang magandang investment ngayon. Tumataas ang presyo. Pero kahit ano pa yan, temporary lang yan. Mawawasak yan. Bakit po? Hindi ko sinasabi, baka ma-misinterpret ha, ulitin ko. Yung pera kailangan. Bahay kailangan. Lahat yan kailangan material. Pero, kailangan yung maintindihan na hindi lang yan ang buhay.
Kailangan mong maglaan ng oras para maligtas ka. Kasi kapag dumating ng Panginoon mamaya o bukas, diyan ka lang nakapokus sa material, ano mangyayari? Hindi ka maililigtas ng ginto at ng pilak. Tingnan ninyo. Ezekiel chapter 7 verse 19. Kanilang inihahagis ang kanilang pilak sa mga langsangan, at ang kanilang ginto ay magiging parang isang maruming bagay. Ang kanilang pilak at ginto ay hindi makapagliligtas sa kanila sa araw ng puot ng Panginoon. Hindi nila mapapawi ang kanilang pagkagutom o mabubusog man ang kanilang mga tiyan, sapagkat iyon ay katitisura ng kanilang kasamaan. Naintindihan nyo? Yung kanilang pilak at ginto, hindi makapagliligtas sa kanila sa araw ng puot ng Panginoon. Yung pera ay okay lang yan dito habang nabubuhay tayo. Pero pag umarap ka na sa Diyos at dumating na siya, sisingilin ka na. Wala nang silbi yan. Itatapon yung ginto na parang marumi. Ngayon yung mga tao, bali wala. Video okay, lalo ng mga Pilipino, pakanta-kanta lang para ma-relax, para makalimutan yung problema. Mukhang wala kang problema. Pero pag dumating ang Panginoon, malaking problema pag hindi ka ligtas. Kasi yung pagsasaya mo ngayon, sabi mo, hindi na lang, saka na lang ako mag-seminar na yan. Okay, nag-enjoy ka. Pag dumating ang Panginoon, yung enjoy mong kasiyahan, pakanta-kanta ka, tatangis ka. Tingnan niyo mo. Amos 8 verse 10. At aking papalitan ng pagtangis ang inyong mga kapistahan, at lahat ng inyong mga awit ay magiging panaghoy. At ako'y maglalagay ng damit sako sa lahat ng balakang at pagkakalbo sa bawat ulo. At gagawin ko iyon na gaya ng pagtagoy sa isang bugtong na anak. At ang wakas niyon ay gaya ng mapait na araw. Ano sabi? Papalitang pagtangis ang inyong kapistahan. Ang inyong mga awit magiging panaghoy. Bakit tataghoy? Bakit tatangis? Kasi wala ka ng pag-asa. Pagkakalbo sa bawat ulo, ano yun? Yung mga tao makakalbo. Bakit? Dahil sa radiation. Kagaya ng taong ito. Na-expose siya sa bomba. Pag sumabog po yung bomba, may radiation. No? Kaya dapat niyong maunawaan, magkakaroon ng huling digmaan. At ang huling digmaan, walang matitira. Panoorin niyo ito. Nakita niyo, di ba? Kumbaga, nakita natin, mawawasak po lahat. Hindi ito para takutin po kayo, no? Kung nakikita niyo yung mga tanda ng katapusan ng panahon, anong dapat natin gawin, no? Bakit may Bible seminar? Sabi,
Mateo 24:44, kaya maging handa rin naman kayo, sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Pastor, pwede po ba next time na lang? Next week na lang po? Kasi hindi ko talaga kayang iwanan yung appointment ko. Mari may ganyan sa inyo. Ano po? Pastor, pwede po ba next week na lang? Kasi po, hindi ko talaga pwede i-cancel yung appointment. Okay, kunyari, ipagpalagay natin. Nagbabala kayo na umabsent mula bukas kasi may appointment kayo. Ngayon, nag-rapture. Ano po? Ipagpalagay natin, nag-rapture. Naiwan ka. Naghahanap ka na, gusto ko nang, asa na si pastor? Gusto ko malaman yung kaligtasan. Alam niyo po, wala ka nang matatagpuan. Nakalagay sa Biblia, tingnan ninyo. Babasahin ko sa inyo. Amos chapter 8, verse 11 and 12. Sabi, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, tagutom sa lupain, hindi tagutom sa tinapay o pagkauhaw sa tubig, kundi sa pakikinig sa mga salita ng Panginoon. Sila'y lalaboy mula sa dagat hanggang sa dagat, at mula sa hilaga hanggang sa silangan. Sila'y tatakbo ng paruot parito upang hanapin ang salita ng Panginoon, at hindi nila ito matatagpuan. Sila'y lalaboy. Ibig sabihin, nandun yata, baka may Bible seminar doon. Baka may Bible seminar doon. Ano sabi? Hindi nila ito matatagpuan. Bakit? Na-rapture na yung mga ligtas. Kaya yung kaligtasan, hindi po yan ipinagpapaliban. Yung check-up siguro pwede. Pero yung tungkol sa kaluluwa nyo, hindi po yan pwedeng ipagpaliban. Nakikita natin yung mga tanda. Kaya sabi sa Biblia, gayon din naman kayo. Kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, yung mga tanda, alam ninyong siya'y malapit na. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito, yung panahon natin, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. No? Kaya yung orasan ng Diyos sino? No? Yung bansang Israel. Nakikita natin, no? Nag-a-alarm na yung orasan, malapit na. So ano kailangan? Maging matalino. No? Sabi sa Kawikaan 22 verse 3, ang matalinong tao ay nakakakita ng panganib at nagkukubli siya. Ngunit nagpapatuloy ang walang muwang at siya'y nagdurusa. Maging matalino po kayo. Sinasabi ng Biblia, may paghuhukom. May katapusan. Kaya nakikiusap po ako, kung nandito na kayo, tapusin niyo na po hanggang sa huling session. Wala kayong pagsisisihan. Yung mga problema, isang tabi nyo. Kasi malulutas yan pag nakinig kayong maigi. Ano po? So kaya pinag-aralan natin ngayon yung mga bagay na ito. So tatanungin ko kayo, suffering of Israel, nangyari o hindi? Nangyari. Restoration of Israel, nangyari o hindi? Nangyari. Signs of last day, nangyayari o hindi? Nangyayari. Jesus' second coming, hindi pa nangyayari. Pero mangyayari. 666, nakalagay na sa Biblia. Naka-ready na yan. Armageddon, naka-ready na. Ang dami ng nuclear weapon sa buong mundo. Anong ibig sabihin? Simple lang. Ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos. Sangayon po kayo? Naniniwala po kayo na ang Biblia ay salita ng Diyos? Ngayon, kung talagang naniniwala kayo, anong kailangan? Kailangan mong maligtas. You must be saved. Ano po? Huwag niyo sayangin yung pagkakataon na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Meron kayong free will. Hindi tayo robot. Pwede kayong makinig, pwedeng hindi. May choice po kayo. Pero kung naintindihan nyo ng Biblia ay totoo, sana makinig kayo sa panawagan ng ating Panginoong Diyos. Minsan lang dumating ang pagkakataon. Pag nilampasan nyo yan, baka wala ng pagkakataon. Ano po? Tayo pong lahat, tayo muko at tayo po ay manalangin. Ama naming banal na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa ipinagkaloob mo sa amin na oras na natapos po ang ikatlong session. Hinihiling ko po na buksan mo po ang kanilang puso sa mga salita na pinag-aralan namin, nawa ito po ay kanilang mapagbulay-bulayan hanggang sa pag-uwi nila at sa pamamagitan ng magkaroon sila ng katiyakan na totoo talaga ang iyong banal na salita. At magkaroon sila ng puso na nanais na bumalik bukas. Bagamat ang demonyo ay hinahadlangan ng bawat isa na hindi sila makabalik, hawakan mo sila ng iba mapagpalang kamay na makabalik po sila at makapakinig ng kaligtasan. Tulungan mo din po ang mga kapatid na nagsasacrifice sa gawain. Punin mo po sila ng biyaya at kagalakan sa kanilang puso
habang gumagawa ng gawain na nagbibigay lugod sa iyo, at walang sino man na magkasakit, at tulungan mo po sila, Panginoon, na magkaroon ng patuloy na kalakasan nagmumula sa iyo. Ingatan mo din po ang bawat isa sa kanilang pag-uwi, na makarating sa kanilang tahanan ng maluwalhati. Ito pong aming dalangin, sa iyo pong papuri at pasalamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas, Amen. Maraming salamat po.